Hello mga kapiyon ko, magandang gabi sa ating lahat. So nandito lang po tayo. Ituturo ko sa inyo paano natin i-check yung dalawang compressor natin. Ito inverter, ito naman yung isa is non-inverter. So yung dalawang compressor, iba-iba ang resistance ng winding inverter at saka yung non-inverter. So ang connection na ito, makikita nyo mga kapiyon ko, delta connection at saka yung non-inverter is delta connection. Pareho sila connection. So kaya drawing ko na yung dalawa, inverter at saka yung non-inverter. So ngayon uunahin natin ang pag-check ng inverter kung ilan ang resistance sa tatlong itong delta connection natin. So okay, mga kapiyon, gamit ang ating multi-digital tester. So iset natin sa ohms. So ilan ang lalabas na resistance ng ating inverter compressor. Ayan, ilapit natin mga kapiyon para makita nyo kung paano i-check kung ilan ang reading. So, umpisa natin sa inverter compressor. So, ayan mga kapiyon ko, madali lang. Ito yung dalawang test probe, kahit magka-baliktad yan, walang problema. So, titestingan natin yung inverter. So standard yan, UVW. At saka yung sa non-inverter, gumagamit ng CSR. Okay mga kapiyon ko, ito na. Inverter tayo. Check natin yung ilan ang resistance ng U sa ibabaw. Ayan mga kapiyon ko, kung nakita nyo ang reading. So ang lumabas is 12.7. 12.7 mga kapiyon ko. 12.7. At sa kabila naman dito sa, so yung test probe, tapos na dito sa taas, dito naman sa may gilid, yung sa B. So, kung ilan ang resistance ng B. Dali, yung loko yata. Dali mga kapiyon ko, yung loko. Okay, yan. 12.7 o 12.6. 12.6 mga kapiyon ko ang lumabas na resistance. O pwede rin natin tawagin ohms. Ohms ang settings natin. At saka yung sa kabila naman. So ayan, kung nakikita nyo kapiyon ko, ang reading niya is 12.8. So 12.8. So kung nakikita nyo ang reading niya mga kapiyon ko, ayan, nakuha na natin yung data o reading o resistance. So sa U is 12.7 at saka B is 12.6. Saka sa W is 12.8. Pag ganitong resulta, isang tawag natin 1 ohms lang ang diferensya. So means na good ang ating compressor. Pag lumaki yan, hindi yung agwat niya is malaki, may problema ang winding natin. Pag ganyan ang pag-reading nyo, kung makuha yung resistance. Pag ganito, okay. Okay yung resistance o okay yung compressor natin. At paano natin i-check ang ground? So dito natin sa beef natin para madali kung wala ang grounding. So ground to ground. O, ayan, tumutunog, ground to ground yan.
So pag nanapin natin kung wala bang ground din ang windings, yung sa tatlo, yung UVW, yung ganun lang. Kahit unahin mo sa taas, pag hindi tumunog, walang ground. Yung isa naman, yung B, wala, hindi tumutunog. Kung W, so hindi tumutunog. Pag walang tunog, yung tatlo, so walang ground din, walang problema ang inverter compressor natin. So madali lang mga ka-pion call pag check kung maayos ba ang ating winding o compressor. So tandaan natin, this is a delta connection. So U, B, W. So ngayon isusunod natin ang non-inverter. So itabi natin tong inverter at ito naman yung non-inverter compressor. Ayan, iba mga pion, klaro ba? So ganun, pareho rin ang connection niya, delta connection. So ito, hanapin natin, so nalagyan ko na nga CSR. Common pa rin, standard to CSR. So nandito naman to, common sa ating running. So hanap, natin kung ilang reading ang C, ilang reading ang starting at saka running. So iyan po pagkatapos ng reading, explain ko sa inyo. Okay mga pion call, ito na. Ayun, klaro ba? Ganun pa rin. Kahit unahin mo sa taas o sa gilid. So ayan, nagre-reading na mga ka-pion call. Klaro ba yung reading is 34.5. Yung sa babaw, yung sa common o C. 34.5 ohms o resistance. At saka dito sa kabila, yung nalabas 15.5 ohms. Dito naman sa kabila kapihan ko dali pa ayusin natin para lumabas ng tama ng reading. So 20 or 19 kapihan ko na ayusin natin para sigurado tayo ang reading. 20 point dali kapihan ko 20.4 o 20.1. So 20.1 ohms. Explain ko. Ganun pa rin mga kapiyon ko. Ganun pa rin paano natin check ang hindi ba grounded ang ating compressor or winding. Testing mo na ground to ground. Pag ground to ground, tutunog talaga yan. Yan. Ito lang. Kahit saan unahin mo. Sa baba, baba o taas. Pag di tumutunog, walang grounded o grounded. Ayan, walang grounded mga kapiyon ko. Ang ating non-inverter compressor. So ngayon, explain ko sa inyo. Ito mga kapiyon ko, good compressor, non-inverter, at saka yung inverter for maayos ang compressor natin yung dalawa. So ito mga kapiyon ko, taas natin kung makikita yung mukha natin. Ayan, explain ko lang mga kapiyon ko. Ito yung nakuha natin reading o resistance. So ulitin ko, itong inverter, so standard to U, B, W, so delta connection. So makikita nyo yung U is reading is 12
At saka yung B is 12.6. At saka yung W is 12.8. So pag ganyan, ulitin ko, pag ganyan ang reading niya o resistance or ohms, good ang ating compressor sa inverter. At saka ito naman sa non-inverter, makikita nyo yung common is mataas, 13.5 ohms. At ang sunod is R o running, 20.1 ohms or resistance. At saka yung starting 15.5. So paano makukuha yung 34? I-plus mo lang yung 15.5 plus 20. 26. So ang lumabas is 35. Pero understood na yan mga kapyon ko. Ang common is yung mataas ang reading niya. Ang sunod is running 20.1. Kasi yung starting natin mababa siya kasi pang start lang yan sa pag-start sa compressor, pagpasok ng kuryente, parang lang yan, parang mag-switch lang siya. So yung magpatuloy na magtakbo yung common sa running. So ito mangyari is line 1, itong running is pwede rin line 2 or neutral. So ito yan mga kapyon ko. So common, always yun na isang linya yan, line 1. At saka yung running, line 2 or neutral. So, di ba may pagkaiba talaga ang reading ng inverter at saka ng inverter compressor. So, sana mga kapyon ko na unawaan nyo, naintindihan. Kung may mga comment kayo, comment lang. At kung may tanong, pwede rin hanggang sa makakaya ko. So, kaya ito nag-vlog. Gusto kong yung mga bagong technician at gusto yung matutong mag repair o mag-check ng ating aircon o rep. So, tutulong ako sa makakaya ko. So, sa sunod na video, titis natin paano check ang mga pisa natin, mga parts ng refrigerator at saka aircon sa sunod na mga video. Tandaan tayo mga kapyon ko. Gusto kong ma-share yung ating natutunan sa field na to, sa course na to. At maraming salamat mga kapyon ko at magandang gabi sa ating lahat. So, naway pagpalain tayo ng ating Panginoon.